Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button. Magsisimula na sana ulit siya paglalakad pero may nagsalita ulit. Nang lumingon siya ay ang sira niyang TV lang naman ang kanyang nakita. Nanlaki ang mga mata niya. Nagsasalita ng TV ko kahit nasira na ito? Bakit ka nagsasalita? Sira ka na ah. Pagkausap niya sa TV. Nagsasalita ako kasi meron akong bibig. Sagot din ito. Nagulat si Ella ng todo-todo dahil sa naging sagot sa kanya. Bibig? Meron? Bakit hindi ko nakikita? Bulag? Meron nga. Nahalikan mo na nga. Anong nahalikan? For your information, never pa ako nakipaghalikan sa sirang TV. Manyak mo ha? Saad ng dalaga. Narinig niya namang tumawa ito. Bobo talaga. Aba, sinong bobo? Sakit magsalita. Baka gusto mong putulin ko ang mga wire dyan sa loob mo para mas lalong wala kang silbi sa mundo. Ginagalit mo ako? Ganoon ka naman talaga. Mahilig manira ng gamit. Ngayon lang nalaman ni Ella na may gender pala ang TV at itong kausap niya ay lalaki. Hindi ah. Saan niya saka sumimangot. Ganoon ka talaga Ella. Muntik na siyang mapatalon sa gulat nang biglang sumulpot si Blake. Nanggaling siya sa likod ng skeleton niyang refrigerator. What the? Paano kang... Kaya naman pala hindi kita nakita kasi nagtago ka sa likod ng refrigerator. Pero bakit parang sa TV connected ang boss mo? Nagtatakang tanong ni Ella. Nakakunot pa ang kanyang noo. Malay ko sa'yo. So what are you doing here? Tanong niya at lumapit kay Blake. Hindi sumagot ang binata. Nakasimangot lang siya kay Ella. Hinayaan na lamang siya ng dalaga. Naghilamos na lang siya at nagmumog. Nang matapos niyang gawin iyon ay muli niyang hinarap si Blake. Bakit ka nandito? Paano ka nakapasok? Bawal ang lalaki dito? I don't care. Malakas ako sa landlady ninyo kaya free ako dito. Nakasimangot pa rin ang sagot ni Blake. Maldito mode na naman si Santillan ngayon. Ah, okay. Tipid na sagot ng dalaga. Tatalikuran na sana niya si Blake pero bigla siya nitong hinawakan sa braso at hinila papalapit sa kanya. May kasalanan ka sa akin. May diin na sabi niya. You turn my car. Ubigting ang panga ni Blake at tiningnan ng masama si Ella. Hindi ah. Depensa ni Ella. Kulang na lang isigaw niya iyon sa pagmumukha ni Blake. Liar! Nagulat siya sa pagsigaw ng binata. Hindi naman ako bingi, kaya bakit ka nakasigaw? Well, I'm a good liar. Better than you. Akala mo hindi ko alam na balak mo na akong pasabugin sa loob ng kotse mo habang tulog ako? What? Totoo naman ah. May ilaw pa nga tapos tunog. Parang sasabog lang. Saad niya. Bobo, hindi ganoon yun. Nakakainis. Bago pa naman ang kotse ko tapos sinira lang ng isang bobong katulad mo. Saad nito sa dalaga. Naramdaman ni Ella na hubigpit ang pagkakahawak ni Blake sa braso niya. Sa sobrang higpit, parang nasasaktan na siya. Nararamdaman na niya ngayon ang bad aura. Lumabas na naman ang pagiging bad boy ng binata. I will take you to police station. You need to explain. Bakit mo sinira ang kotse ko? Police station? Over ka naman ata, Blake. Ayaw ko. Huwag mo akong dalhin doon. Ginawa ko lang naman yun kasi naiinis ako dahil iniwan mo lang ako kagabi at pinauwi pa. Paliwanag niya. Mas hinila pa ni Blake ang dalaga palapit sa kanya. Not a valid reason, woman. Tila galit na sabi nito. You said it was just a car. So move on, Blake. Saad ng dalaga sabay layo sa binata. Tinalikuran niya si Blake pero nagulat na lang siya nang biglang pinadaos-os ng binata ang kanyang kamay sa bewang niya. Rude. Bulong ni Blake. Okay, hahayaan ko na. Kotse lang naman iyon dahil ikaw si Ella. Kalilimutan ko ang galit ko. Kalimutan na natin ang nangyari. Kotse lang naman iyon. Intindihin na lang natin sa baby. Pilyong sabi nito habang hinahaplos ang bewang ni Ella. Anong ginagawa mo? Hinulaan mo ba sukat ng waist ko? Wow, kaya mong alamin gamit ang mga kamay mo? Ibang klase talaga ang mga skills mo, Santillan. Nakakabilib.
Saad niya. Kulang na lang ay pumalakpak siya. Hindi lang sa waist ang inaalam ni Blake kasi gumagapang pataas ang kanyang kamay. Medyo kakaiba iyon para kay Ella kasi nasa likuran niya ang binata. Humahaplos na ang kamay nito sa tiyan niya. Nag-upgrade? From lower to higher? Meron pa bang itataas iyan? Don't tell me pati size ng boobs ko alamin mo din gamit ang mga kamay mo. Huwag na, sa waist na lang. Wika ng dalaga. Tumigil naman ang mga kamay ni Blake sa ilalim ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang hininga ni Blake sa kanyang batok. Kinilabutan tuloy siya. Bakit? Meron ka bang boobs? Natatawang tanong ng binata. Oo, inosenteng sagot ni Ella. Bulag ka ba? Anong tingin mo dito? Really Bakit wala akong makapa? Natatawa na namang tanong ni Blake. Anong wala? Hinawakan mo na nga nung gumawa tayo ng baby? Saad niya sabay harap kay Blake na ngayon ay todo tawa. Hindi maintindihan ni Ella kung bakit tawa ng tawa si Blake. Naalala mo? Ako kasi hindi ko maalala na hinawakan ko. Wala ka naman kasi talagang boobs. Umahalakpahak pa ang binata na para bang wala ng bukas. Naniniwala na talaga siya na baliw si Blake. Sayang, hindi niya pa kabisado ang address o contact information ng mental hospital. Much better sana kung maaga niyang malaman para mas maaga niyang maipasok si Blake doon. Nang sa ganoon ay mapaaga ang paggaling ng binata. Naaawa na talaga siya sa kalagayan ni Blake. Para kasi kay Ella, parang malala na ang kabaliwan ng binata. Stage 4 na siguro kung sa cancer. Sabihin ba namang wala talaga siyang boobs? Hindi niya alam kung ayos pa bang paningin ng Blake na ito. Saad ni Ella sabay irap sa binata na ngayon ay tumatawa pa rin. Umuwi ka na. Papasok pa ako sa school. Muling saad ng dalaga. Huwag na. Tila baliwala lang kay Blake na sabihin iyon. Huh? Let's stay here. Boring na sa school eh. Sabi nito sabay upo sa mini chair ni Ella. Liliban na naman. Ayaw ko. Magkakaroon ako ng maraming absent dahil sa iyo. Huwag ka nga magreklamo diyan. Sinabi ko kaya sundin mo. Walang papasok sa atin. Naintindihan mo? Ano naman ang gagawin natin dito? Boring din naman kapag dito. Kung gusto mo ikaw na lang. Idadamay mo pa ako. I don't care. Tumahimik na lang si Ella. Talo rin naman siya dahil si Blake ang boss sa kanilang dalawa. Nag-almusal ka na ba? Tanong ng dalaga sa binata. Yeah, tipid na sagot ni Blake. Kape, gusto mo? Hindi ako mahilig sa kape. Thank you na lang. Thanks daw, pero labas naman sa ilong. How about you? Nag-breakfast ka na ba? Tanong din ni Blake. Hindi pa nga, maghahanda pa lang. Tumango naman si Blake bilang sagot. Hindi na muling nagsalita pa si Blake kaya nagpaalam muna si Ella na magluluto. Kailangan niya pa kasing magluto ng kanyang almusal. Hinanda na ng dalaga ang mga gagamitin niya. Fried rice, egg and hotdog lang naman ang kanyang gagawin. Halos palagi ay ganoon na nagiging almusal ni Ella. Inilagay na niya ang oil medyo napangiwi siya habang nagpiprito. Mula na naging independent siya ay ginagawa na niya ito pero hanggang ngayon hindi pa rin siya sanay sa mga gawaing kusina o sa buong bahay. Huwag ka namang tumalasik sa balat ko. Ayaw ko mapaso. Masakit kaya. Dilubyo talaga iyon sa buhay niya pero no choice siya kundi ang gawin iyon para may makain lang siya. Lumayo si Ella ng kaunti sa pan. Kinakabahan talaga siya pagkatapos ng ilang minuto na pagluluto ay inihanda na niya ang mga niluto. Palagi na lang kulay black ang rice, egg and hotdog. Wala na bang ibang color? Hindi ba pwedeng pink, red, white or green? Nakasimangot na tanong niya habang pinagmamasdan ang kanyang mga niluto. Talagang black kasi sunog. Natigilan bigla si Ella. Nang nilungon niya ang pinanggalingan ng boses ay nakita niya si Blake na nakasandal sa bader malapit sa kanyang pwesto. Kanina ka pa ba dyan? Tumango lang ang binata saka lumapit sa kanya. Naupo siya sa tabi ni Ella at pinagmasdan din ang mga niluto ng dalaga. Hindi ka marunong magluto? Sa hirap mong iyan, hindi mo kabisado ang kusina. Seryosong sabi ni Blake. Marunong ako. Tinatamad lang ako ngayong ayusin ang pagluluto ko. Depensa niya. Tinamad ka pa talaga sa lagay na iyan ha? Well, wala naman akong pakialam. Hindi naman akong kakain ng mga niluto mo. Gustong matawa ni Ella.
Kung makapagsalita kasi si Blake, akala mo expert sa kusina. Nagkibit-balikat na lang siya pagkatapos ay kumuha ng isang hotdog at saka iyon kinagatan. Napangiwi ang dalaga. Same taste as always. Kaya naman niya, sanay na siya sa lasa ng kanyang mga niluluto. Ang sarap! Yummy! Yummy! Gusto mo, Blake? Masarap ang hotdog ko. Hindi ako kumakain ng luto ng iba. May kayabangan na sagot ng binata. Grabe ka? So luto mo lang ang kinakain mo? Nope. What I mean is, pili lang ang lutong kinakain ko. May personal chef at restaurant ako na inoorderan ng pagkain. Saan nito na parang ipinamumukha kay Ella ang pagiging rich kid niya. Okay. Walang pakialam na sagot ni Ella saka nagpatuloy sa pagkain. Naisip niya kung hindi ba naglalaway si Blake. Titig na titig kasi ang binata sa kanya. Hindi niya tuloy matukoy kung saan nakatitig si Blake. Kung sa pagkain ba o sa bibig niya. Alam ni Ella na takam na si Blake. Takam na sa kinakain ng dalaga. Ang arte kasi nito, may pa-personal chef at restaurant pa siyang nalalaman. Alam naman niya na minsan sa dilata lang kumakapit si Blake kapag gutom na ito. Nakakasuka ka. Dahan-dahan naman. Parang hindi ka tao kung kumain. Reklamo ni Blake with matching nandidiring tingin kay Ella. Kung parang hindi tao, ano pala? Parang hayop, baboy, ganun. Sagot nito. Bigla namang nakaramdam ng matinding inis ang dalaga. Maraming hayop pero bakit sa baboy pa nito siya naisipang ikumpara? Baboy? Hindi ako baboy. Tao ako at sigurado ako doon. Natawa lang si Blake sa sinabi ni Ella. Tumahimik na ang binata. Hindi talaga kabisado ni Ella ang mood ng lalaki. Blake, saad ng dalaga para mabasag ang nakabibinging katahimikan. Wala lang. Kumunot naman ang noo ni Blake habang nakatitig pa rin sa kanya. Ella? Saad din ng binata. Bakit? Wala lang din. Sagot nito sabay ngisi. Okay. Saad niya at uminom ng tubig. Ella, sambit ulit ni Blake pero hindi na niya iyon pinansin. Baka kasi parehong sagot pa rin ang kanyang marinig sa binata. Nagpatuloy na lang siya sa pagkain. Hey! Ella! Hindi sumagot ang dalaga. Ella! Wala pa rin siyang imik. Notice me, innocent? Sa panghuling tawag ni Blake ay hinarap na niya ito. Bakit ba? Meron akong sasabihin sa iyo. Seryosong sagot nito. Say it. Biglang natahimik si Blake. Isang buntong hininga ang pinakawala niya. Gusto ko talaga ng baby. Straight to the point na sabi nito. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Ella. Hindi ka ba talaga buntis? Sinuguro ko naman na may mabubuo talaga pero bakit pumalya? Tanong nito na tila hindi makapaniwala. Hindi talaga. Swear, I'm not pregnant. Sagot na lang niya kay Blake. Malakas ang lahi namin kaya bakit naging palpak ako? Anong problema mo? Wala sa lakas ng lahi iyan. Nasa kakayahan iyan. Ha? Kakayahan? Oo, you know what I mean. Feeling innocent ka talaga, Santilian. Natatawang sabi ni Ella. So, you're saying na hindi satisfied ang kakayahan ko? Hindi enough ang kakayahan ko na buntisin ka? Kunot noon na tanong nito. Nagtaas balikat lang si Ella at nag-focus sa kinakain niya. Ella! Muntik na niyang malunok ng buo ang black na hotdog dahil sa pagsigaw ni Blake. Oh, bakit? Uminom siya ng tubig pagkatapos ay sinulyapan si Blake. Nakakairita ka, alam mo yun? Parang iniinsulto mo ang kakayahan ko. Matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ng binata. Ano bang problema mo? Sinabi ko lang naman iyon pero kung makapag-react ka, akala mo, inapakan ko ng sobra-sobra ang ego mo. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Anong problema? Baka nga dahil talaga sa kakayahan mo kaya hindi pa ako nabubuntis ngayon. Saad ni Ella upang mas lalong madagdagan ang inis ni Blake. Talaga? Isang beses pa lang naman natin ginawa Hindi sumagot si Ella. Kumain na lang siya ng kumain. Grabe, kapag ako inatake ng pagiging manyak, buntis ka na talaga bukas. Natigilan siya sa sinabi ni Blake. Yung paraan ng pagsasalita nito, parang may halong kalokohan. Always manyak ka naman, she said, then a soft laugh came out
upon her mouth. Always? Okay. Di panindigan ng pagiging always manyak. He smirked. Nagtaka si Ella nang biglang lumapit si Blake sa kanya. Sobrang lapit. Parang magkakapalitan na sila ng mukha. Ella. He almost whispered her name. Naramdaman niya ang isang kamay ni Blake na humahaplo sa kanyang braso while the other hand caressing her nape. Hindi maintindihan ni Ella kung bakit ganoon na lang kalikot ang kamay ni Blake. Blake. Nainggit ka ba sa balat ko? Masyado na bang makinis kaya kinaingitan mo? Type mo siguro ang kutis ko. Simpleng sikreto lang iyan. Kung gusto mo magkaroon ng ganitong kutis, bibigyan kita ng lotion ko kaso paubos na ang laman nun. Bumili ka na lang sa tindahan. 30 pesos lang. Grabe, ang puti at kinis ng balat mo. Pero naiinggit ka pa rin sa akin. Napahinto naman si Blake sa paghaplos. Bobo talaga. Chinachansin na pero wala pa ring ideya. Natatawang sabi nito. Here he go again. Tumatawa na hindi naman alam ni Ella kung bakit. Gusto na talagang malaman ng dalaga kung may sakit ba sa pag-iisip si Blake kaso baka ma-offend siya. Nakakahiya naman sa kanya. Damn, ang inosente talaga. Tawa lang siya ng tawa. Kinakabahan na talaga si Ella sa kalagayan ni Blake. She want to confirm kung baliw ba talaga si Santillan. Blake? Bakit? Pakiramdam niya, malala na talaga si Blake. Baliw ka ba? May pag-aalalang tanong ni Ella. Tumahimik bigla tapos tumawa na naman siya. Ako baliw? Hindi Sagot nito dahilan para mas kilabutan si Ella ng todo. He denied. Nahihiya talaga siyang aminin pero para kay Ella, obvious naman talaga kasi nabaliw na si Blake. Kahit i-deny niya pa ng 1 million times. Blake, kailan pa? Alam ba ng pamilya mo na mayroon ka sakit sa pag-iisip? Tumatawa ka nang hindi ko alam kung bakit. Naaawa na ako sa iyo. Concerned na sabi niya with paawa look pa kay Blake. Pero mas lalong natawa ang binata. Natatakot na si Ella kaya naman lumayo siya sa kanya. I'm not psycho. Sadyang natatawa lang talaga ako sa iyo. Sa wakas ay naging seryoso si Blake. Happy feel mo pala ako? Hindi sagot nito. Hinilan niya si Ella palapit sa kanya. Huwag mong iisipin o sasabihing baliw ako dahil sasapakin na talaga kita. Hinaplos ni Blake ang kanyang pisngi at tinignan niya ng seryoso. Close your eyes. Utos ng binata. Ha? Bakit? Basta. Kahit hindi alam ni Ella kung bakit, sinunod na lang niya ang sinabi sa kanya. Baka may surprise kasi si Blake. Bigla tuloy siyang na-excite. Hindi siya nakagalaw nang may maramdaman siyang malambot at mainit na kung ano sa labi niya. Nang iminulat niya ang mga mata ay magkadikit na mukha nila ni Blake. Mali, hindi lang pala mukha kundi pati ang labi nila ay magkadikit din. Surprise? Pilyong tanong ni Blake nang dumistansya siya sa dalaga. Ha? Surprise? Balik tanong niya sa binata. Never mind. Hirap ma-explain. After a while, biglang nag-ring ang cellphone ni Blake. Sinagot niya ito. Bakit? Pakialam mo. Kailan? Sino may sabi? Hindi ako pwede. Kahit naman, ang arte ni tanda, lahat ba talaga? Oo na. Umiiling-iling na sabi nito sa katinapos ang tawag. Aalis ako. Saan ka pupunta? Sa bahay ng lolo ko. Sige. Gusto niya sanang sabihin na sabi mo let's stay here. Pero bakit aalis ka pa rin? Pumasok na lang sana ako sa school. Nalungkot siya bigla. Ano kung aalis si Blake at may iwan siya? Huwag ka nang malungkot. Babalik naman ako. Saad nito sabay kindat. Aba, hindi ako malungkot. Lumayas ka kung gusto mo. I don't care. Grabe ka. Malungkot ako? Asa, saang part ako nalungkot? Ang daming sinasabi. Aalis na ako. Bye. Wala na siyang lingon-lingon. Lumayas na lang siya. Mas okay nga na wala siya dahil sa totoo lang, naiinis si Ella sa kanya. Pinagtatawanan niya kasi ang dalaga palagi. Kaya bahala na siya. Naliligo si Ella nang may narinig siyang kumakatok sa pintuan niya. 7:30 na ng gabi. Naligo siya para makatulog na.
Kinuha ng dalaga ang tuwalya at ipinulupot sa hubad niyang katawan. Magbibihis pa sana siya kaso parang atat iyong kumakatok. Mukhang sisirain niya ang pintuan ng dalaga kapag hindi pa nito binuksan ang pintuan. Naisip ni Ella na baka ang landlady nila ang kumakatok kaya pinuntahan na lang niya ito. Bakit ho ba? Blake? Naiwang nakaawang ang labi ni Ella nang makita niya ang taong kanina pa kumakatok. Nakatayo ngayon sa labas si Blake at gulat na nakatingin sa kanya. Damn! Maging conservative ka naman? Saan nito sabay pasok sa loob? Wagas lang kung makapasok ang binata. Ni hindi man lang nagpapaalam sa dalaga. Dahil kay Blake, hindi na sumusunod sa rules na ginawa niya ang landlady nila Ella. Bawal daw ang lalaki pero free si Blake na maglabas-pasok sa boarding house. Naisip tuloy ni Ella na baka bakla si Blake o baka babae siya. Nagparetoke lang kaya nag-anyong lalaki. Ganoon nga siguro. Iyon lang ang naisip na dahilan ni Ella. Hindi man lang siya sinabihan. Nag-isip pa tuloy siya kung bakit pwede si Blake sa boarding house nila. Dalawa lang pala ang dahilan. Bakit ka na naman nandito? Uwi? Kunwari ay naiinis siya. Binibisita lang kita. Bawal ba? Masungit na tanong niya. Oo. Bakit ka galit? Inaano ba kita? I'm not mad. I want you gone. Now. Oo. Gone talaga. Pagkatapos siyang layasan nito kanina ay may gana pa itong bumalik ngayon. Problema mo? Nagtatakang tanong ni Blake. Wala naman. Baka ikaw may problema. Magbihis ka muna. Utos niya sabay iwas ng tingin sa dalaga. Umalis ka muna. I will stay. Hindi ako magbibihis. Di huwag. Naupo siya at hindi na pinansin si Ella. Umuwi ka na. I want to sleep kaya shoo, shoo. With hand gestures pa si Ella habang sinasabi iyon. Pero hindi pa rin siya pinansin kaya naman tumayo siya sa harapan ni Blake. Hinawakan niya ang kanang braso nito at pilit niyang itinatayo. Stop it, Ella! Saway niya. Hindi man lang ata siya natinag sa ginagawa ng dalaga. Umuwi ka na? Later. Now na? Hinila-hila niya patayo si Blake. Ibinigay niya ang kanyang buong lakas para maitaboy ang binata. Steve! Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil sa sumunod na nangyari. Sa sobrang lakas ng paghila niya kay Blake ay natanggal sa pagkakatupi ang tuwalya kaya naman bumalandra ang hubot-hubad niyang katawan sa mga mata ni Blake. Napalunok si Ella. Pareho silang natigilan at nagulat. Hindi nakatakas sa mga mata ni Ella ang pamumula ng pisngi ni Blake. Damn it! Napamura ng malakas si Blake. Mabilis niyang pinulot ang tuwalya sa sahig at itinapis sa katawan ng dalaga. Sinabi ko naman kasing magbihis ka muna. Ang tigas ng ulo mo. Ayan tuloy. Nakita ko ang hindi dapat makita. Hey, are you okay? Tanong nito nang mapansin na katulala lang ang dalaga. Ang init ng pisngi ko? Saad ni Ella. You are innocent. You should not be affected. Nakita ko na rin naman na lahat ng iyan. Sa sinabi ni Blake, mas lalong uminit ang kanyang pisngi. Sobrang pula na ng mukha niya ngayon. Magbihis ka na. Pakiusap. Ang hirap magpigil. Tila nahihirapan na sabi nito. Ha? Ang hirap magpigil ng ano? Napamura na naman si Blake at napahilamos ng muka gamit ang kamay. Isang tanong pat hahalikan na talaga kita. Pagbabanta niya. Walang nagawa si Ella kundi ang pumasok sa CR at magbihis. Pajamas at white sando ang sinuot niya. Pagkatapos noon ay binalikan niya si Blake. Hindi pa rin umaalis ang binata. Hindi ka pa ba uuwi? Hindi pa. Inaantok na ako. And so? Edi matulog ka? Paano? Nandito ka pa? Just sleep. Kaya ko naman ang sarili ko. I promise, uuwi din ako kapag nakatulog ka na. Naisip tuloy ni Ella kung anong mabuting espiritu ang sumanib kay Blake. Ang bait kasi ng binata ngayon. Okay, bahala ka. Saan niya? Pagkatapos ay pumunta na sa kanyang kwarto. Nahiga na siya sa kama niya at pumikit. Inaantok na talaga siya. After a couple of minutes ay nagising agad siya. Hindi makatulog ng maayos si Ella. Nasaan na kaya si Blake? Umuwi na kaya siya? Tanong niya.
Tatayo na sana siya para lumabas sa kwarto pero napaupo si Ella sa kama nang biglang dumilim ang buong paligid. Brown out pa ata. Ang malas naman. Kung kailan gising pa ako saka pa nag-brown out. Ayaw ko pa naman sa madilim. Natatakot ako. May phobia kasi siya sa dilim. Nyctophobia, to be cleared. Wala siyang mahanap na kahit anong ilaw. Natetense na ang dalaga. Nanginginig na siya at pinagpapawisan na din. Tulong! Wala siyang pakialam kung OA ang dating. Sobrang dilim kasi talaga. Naisip niyang lumabas na lang at pumunta sa landlady nila. Hihingi siya ng kandila dito. Kung alam ko lang na mawawala ng power, pumunta sana ako kaninang umaga sa sementeryo at nanghingi ng kandila. Dahan-dahan siyang bumaba sa kama. Hinuhulaan na lang niya ang dinadaanan niya. Mabuti na lang, medyo kabisado niya ang kanyang boarding house. Maglalakad sana siya pero nanginginig ang mga tuhod niya kaya naisipan na lang niyang gumapang. Pumwesto na si Ella. Nakaluhod ang dalawang tuhod niya at nakasuporta ang kanyang dalawang kamay. Pakiramdam ni Ella ay nagmumukha siyang aso sa kanyang ginagawa. Nagsimula na siyang gumapang. Habang ginagawa niya iyon ay kapa siya ng kapa. Napalunok siya nang may bigla siyang makapa na parang pares ng sapatos. Itinaas niya ang kanyang kamay. Paana ang kanyang nakapa. Itinaas niya pa. Ngayon ay tuhod na naman. Nang itinaas niya pa ay binti na ang nakapa niya. Isang tao iyon. Yon ang nakapa ni Ella. Sigurado siyang nakatayo ang tao sa kanyang harapan. Parang may kabayong kumakarera sa dibdib ng dalaga. Minumulto na ata kasi siya. Totoo nga siguro ang kwento na may pagalagalang multo sa boarding house. Kaya nga maaga siyang natutulog kasi natatakot siya na maabutan ng multo. Pero ngayon, hindi siya nakaligtas sa multong sinasabi nila. At ang malala, nahahawakan niya pa ito. Ngayon, parang awa mo na. Huwag akong multuhin mo. Iyong landlady na lang namin. Marami pa akong pangarap sa buhay. Gusto ko pang makita si Dora o Doraemon sa personal. Masamang espiritu, lumayas ka. I will pray for your soul. Just leave and never come back. Pakiusap ni Ella habang nakayakap sa binti ng multo. Pakiramdam niya ay magkokolaps na ata siya. Nyctophobia plus ghost. Mukhang rest in peace. Ella, ata ang magiging resulta noon. Tumayo ka. Biglang nagsalita na sa harapan niya. Nakakatakot ang boss nito. Parang pang-horror lang. Hindi ako makatayo. Nanginginig na sagot niya. Kinakausap niya pa ito. Mukhang malala na nga ito. Sabi ko tumayo ka. Matigas na utos nito. Kahit nanginginig ang tuhod ng dalaga ay tumayo pa din siya. Sumabay pa ang malakas na ihip ng hangin. Wala siyang makita kahit na hugis ng tao dahil sobrang dilim talaga. Triple ang tahip ng kanyang dibdib. Animo ay nabibingi siya sa sariling tibok ng kanyang dibdib. Damn her phobia. Ayaw niya talaga. Mas natatakot pa ata siya sa phobia niya kaysa sa multo. Napahikbi na lang siya bigla. Ang hirap. Kapag dumarating itong phobia niya, wala man lang siyang malapitan. Walang yayakap sa kanya at magsasabi ng, "Don't worry, hindi kita iiwan." Iyong sasamahan lang siya hanggang sa lumiwanag ulit, hanggang sa mawala ang takot niya. Huwag mo akong takutin. Natatakot na nga ako sa dilim. Dumadagdag ka pang multo ka. Saan ni Ella habang humihikbi? Bobo talaga. Ay, bigla na lang siyang niyakap. Di ba ang multo malamig na? Pero ramdam ni Ella na itong yumayakap sa kanya ang init-init ng katawan. Tahan na, hindi ako multo. Iniba ko lang ang boses ko para kunwari multo talaga. Ang gwapo ko atang multo. Nanlaki ang mga mata niya. Okay na ang boss nito. Boses anghel na. Napanguso ang dalaga. Si Blake lang pala itong inaakala niyang multo. Loko ka talaga? Tinakot mo ko. Mas tinakot mo ko. Kapa ka ng kapa. What if iba ang nakapa mo? Pasaway ka talaga. Anong iba? Mayroon ka bang gold at silver sa katawan mo na pwede kong makapa? Ewan ko sa'yo, Ella. Tara na nga. Lumiwanag bigla. Binuksan pala ni Blake ang flashlight ng cellphone niya. May dala naman pala itong ilaw. Pinatagal niya pa ang pagdurusa ng dalaga. Tara.
Bigla na lang hinila ni Blake si Ella patungo sa kwarto ng dalaga. Nang namatay ang ilaw, pupuntahan sana kita kaso gumagapang ka na pala. Natatawang sabi ni Blake. Sana sinabi mong may phobia ka para nakapaghanda ako ng generator. Dadalang siya ng dada. Wala sa mood si Ella na makipag-usap. Pinagtatawanan na naman kasi siya ni Blake. Nang makarating sila sa kwarto ay pinaupo niya si Ella sa kama. Inilagay ni Blake sa table yung cellphone niya sa katumabi sa dalaga. Magkatabi na sila ngayon tapos tanging flashlight lang ng cellphone na nagbibigay ng liwanag sa silid. Bakit hindi ka pa umuuwi? Tanong ni Ella kay Blake. Tumingin naman ang binata sa kanya. Hindi tuloy mapigilang itanong ni Ella kung bakit ang gwapo ng kaharap niya. Nang nagpasabog ata ng kagwapuhan ay marami ang nasalo ni Blake. Sinasamahan pa kita. Hindi na kailangan. Arte mo, kung umuwi ako kaagad, baka nag-collapse ka na kanina. Be thankful dahil nagstay pa ako dito. Wala akong pakialam. Umuwi ka na. Kanina pa kita pinapauwi. Bakit bang sungit mo? Wala naman akong ginagawang masama. Hindi ako masungit. Naiinis lang ako sa'yo. Why? Dahil ba kanina? Dahil ba iniwan kita? No. No? Pero sa tono ng boss mo parang oo. Pinapunta kasi kami ni Tanda kaya kailangan kitang iwan dito. Hindi sumagot si Ella. Bahala na si Blake. Hindi na niya ito kakausapin. Para ka naman bata. Parang iyon lang. Babae nga naman. Bigla na lang niyang hinawakan ang bewang ni Ella at hinila ang dalaga palapit sa kanya.